Isang matandang mambabarang ang nahuli ng mga nagroronda sa aktong nagsasagawa ng ritual sa bundok. Matagal ng problema ng mga taga-baryo ang tungkol sa mambabarang na si Aling Waray. Ang mga gawain nito ay kinasusuklaman nila, ngunit hindi lang sila makakuha ng sapat na ebidensya. Maliban nung gabing iyon na isang batang lalaki, edad 10 ang nakakita. Nakatulog kasi siya sa taas ng puno, malapit sa pinagsasagawaan ng ritual ng matanda. Palihim siyang bumaba sa puno at tumakbo pa uwi upang sabihin sa ama ang nakita niya. Agad naman nagtungo sa Kapitan del Barrio ang lalaki at nung gabing yon ay hinuli nila ang mambabarang, itinali sa puno at saka sinilaban. Nahuli na ng dating ang matandang albulayong si Kaabweg na siyang nakakakilala sa mag-ina. Aniya, isang pagkakamali ang ginawa nilang pagsunog sa mambabarang dahil may anak ito na maghihiganti sa kanila. Napabalikwas ng bangon si Criselda. Tumingin siya sa bukas na bintana ng silid. Doon ay nakita niya sa pasimano ng bintana ang isang patay na insekto. Tumagundong ang kaba sa dibdib niya. Batid niyang may nangyaring hindi maganda sa kanyang ina at may kinalaman yun sa apoy. Nilapitan niya ang insekto, dinampot at ikinulong sa palad kasabay ng pagsumpa na mananagot ang gumawa niyon sa kanyang ina. Nagpaalam siya sa asawa na uuwi sa probinsya para dalawin ang nanay niya. Nag-alanganin si Norma na payagan siya, anang lalaki. Pili ng biyena niya na huwag na silang babalik sa probinsya at ito na lang ang dadalaw sa kanila. Ang gusto nito ay makapamuhay sila ng maayos at ligtas malayo sa baryo. Pero hindi niya napigilan ng asawa. Tumuloy pa rin kahit hindi niya pinayagan. Naiwang napapailing na lang si Norman habang tinatanaw nilang mag-ama si Criselda na palabas ng maliit nilang gate. Tumingala sa ama ang 7 taong gulang na batang lalaki at tinanong kung bakit hindi sila isinama ng mama niya. Ani Norman, masyado raw kasing malayo ang pupuntahan, kaya hintay na lang nilang pumalik. Hating gabi na nang marating ni Criselda ang baryong kinalakihan niya. Lalong tumindi ang kaba niya nang makitang wala na pala siyang tahanang uuwian. Tupok na ng sunog at ilang piraso ng kahoy na lang ang naiwang bakas ng dati nilang bahay. Hinanap niya ang ina. Nakarating siya sa paghahanap hanggang sa bundok. Sa isang malaking puno, doon nakita niya ang bakas ng sinunog na tao, ang bakas ng kanyang ina. Napaluhod siya kasabay ng pagpatak ng luha. Dinig niya ang hinagpis ng ina habang nasusunog ito. Dumampot siya ng lupang naging saksi sa sinapit ng ina at isinumpa na pagbabayarin niya ang buong baryo. Hindi na siya nagpaabot ng umaga ron. Umalis na siya kaagad. Nabitbit ang isang dakot ng lupa kung saan sinunog ang nanay niya. Sa loob ng bakante nilang silid, lihim na isinagawa ni Criselda ang paghihiganti. Ikinalat niya sa sahig sa harapan niya ang lupa mula sa pinagsunugan sa ina. Mula naman sa garapon ay kinuha niya ang patay na insekto, ibinaon doon at saka bumigkas na orasyon na siya lang ang nakakarinig habang ang dalawang kamay ay patuloy na sumasalat sa lupa. Makalipas ang 6 na araw, napansin ng mga taga-baryo ang pagdami ng mga insekto mula sa kanilang mga pananim hanggang sa mga kabahayan. Ani Kaabweg, mukhang may ginagawa ang anak ng mambabarang para gantihan sila. Yan ang nga bang sinasabi niya. Sinabihan siya ni Kapitan na gumawa ng paraan para kalabanin ang anak ng mambabarang. Hindi raw pwedeng manatili ang mga insekto sa kanilang baryo. Nagmuni-muni ang albularyo kung paano niya matatalo ang isang kagaya ni Criselda. Batid niya na mas malawak na ang kaalaman nito kaysa sa inang si Aling Waray. Alam din niya sa sarili na ang kakayahan niya bilang albularyo ay hindi sapat para labanan ang mula sa mahusay na angka ng mambabarang. Kaya naman kailangan niya makaisip ng ibang paraan kung paano niya ito magagapi. Habang ang mga taga-baryo ay nagdurusa sa pagkasira ng kanilang mga pananim at tatad na pantal sa katawan dahil sa mga insektong patuloy na naglipana sa baryo, ang albularyo ay lumuwas ng Maynila. Inalam ang paaralang pinapasukan ng anak ni Criselda. Nang matuntun niya
at makaharap mismo ang bata, ay nagkaroon siya ng malaking pag-asa na matatalo niya ang mambabarang. Pagbalik ni Kaabwek sa baryo ay nadatnan niyang marami na ang nagkasakit dahil sa mga insekto ng mambabarang. Tila mga ketong ang nagtubuan sa mga katawan nila na anila ay mula sa kagat ng mga insekto. Ani Kaabwek, wala na silang dapat ipag-alala dahil may magagawa na siyang paraan. Kailangan lang niya isagawa ng ilang pang-araw ang plano niya. At nung gabi ring yun ay sinimula ni Kaabwek ang pagriritual. Nagdasal muna siya at humingi ng tawad sa Diyos dahil gagamitin niya ang inosente pang anak ng mambabarang na si Criselda para lang matalo ito. Nagsimulang lagnatin si Aji, ang anak ni Criselda. Nung una, ang akala nila ay pangkaraniwang lagnat lang. Ngunit nang makita ni Criselda ang mga pantal sa katawan ng bata, ay nasiguro niyang hindi iyon pangkaraniwan. Pumasok agad sa isip niya ang albularyo sa baryo. Bumangis ang mukha ni Criselda. Talagang sinusubok daw ang kakayahan niya. Tinanong niyang mabuti ang anak kung meron bang nakilala o nakausap na gaya na itsurang inilarawan niya. Marahang tumango ang bata. Ang sabi ay lolo raw siya ng kaklase niya. Hinahanap ang apo sa school at siya ang napagtanungan. Napapikit na lang si Criselda. Alam niyang taktika lang yun ng albularyo. Sinubukan ni Criselda ang lahat na makakaya niya para pagalingin ang anak. Ngunit magkaiba sila ng kapangyarihan ng albularyo. Maaring malakas siya sa pagiging isang mambabarang, ngunit hindi niya alam kung anong ginamit ng albularyo sa ginawa nito sa anak niya at hindi niya mahanapan ng lunas. Galit na tinungo ni Criselda ang baryo ng mag-isa. Sa pagdating niya roon ng gabi ay walang sino man ang nagkalakas loob na lapitan siya kahit na kinasusuklaman siya ng lahat dahil sa sumpang binalot niya sa buong baryo sa pamamagitan ng mga insekto. Diretso niyang tinungo ang bahay ng albularyong si Kaabwek. Paglabas pa lang nito ay inutusan na agad niya ang sandamakmak na mga kuliklik na atakihin ito kasabay ng malakas at dumadagundong na ihip ng hangin. Matapang naman siyang hinarap ng albularyo habang sige ang pagtataboy sa mga insekto. Ani Kaabwek, sige raw, patayin niya siya at lahat silang mga taga-baryo kung iyon ang makapagpapagaan sa loob niya dahil sa pagkamatay ng nanay niya mangbabarang. Pero isasama raw nila ang anak niya sa hukay dahil ang ginamit niyang sangkap laban sa anak niya ay ang mismong abo ng nanay niya. Natikilan si Criselda. Nagpatuloy ang albularyo sa pagsasalita. Marami na raw pinatay si Aling Waray sa loob at labas ng baryo gamit ang kaalaman sa barang, kaya dapat lang ang nangyari sa kanya. Maraming inosente ang nawalan ng buhay kapalit lamang ng maliit na halaga na ibinabayad sa kanya sa pambabarang. Kung hindi raw iyon matanggap ni Criselda, dapat din niyang maranasan kung paano mawalan ng pag-asa habang ang mahal sa buhay ay nagdurusa sa karamdamang hindi malunasan. Mula sa likuran ay nagsalita ang asawa ni Criselda na si Norman. Nagulat ang babae na sinundan pala siya nito. Karga ang anak nilang may sakit. Ani Norman sa asawa. Tignan daw nito ang paghihirap ng anak nila. Gusto raw ba nito na isakripisyo ang anak nila para lang sa matagumpay niyang paghiganti? Sa aminin man ni Criselda at hindi, batid niya na may kasalanan din ng ina sa sinapit at ipinaalala sa kanya ni Norman na kaya siya pinalayo ng nanay niya sa lugar na yon ay para magkaroon ng payapa at masayang buhay may pamilya. Kung nakatungay sa kanila ang kaluluwa nito ngayon, ay tiyak na hindi nito gugustuhin ang paghiganting magpapahamak din sa kanyang apo. Sumigaw ng ubod lakas si Criselda dahilan para maglayuan ang mga insekto. Tapos nun ay umiyak siya at sinabi sa albularyo na nais na niya makipagkasundo ang kagalingan ng anak niya kapalit ng pag-aalis niya ng sumpa sa baryo. Pumayag naman ang albularyo. Mula nga noon ay natahimik na ang baryo at si Criselda naman ay piniling talikuran ang kaalaman sa barang at mamuhay na lang ng tahimik kasama ang kanyang pamilya.